Yung Antikristo wala pa, pero yung espiritu niya, I believe, nandito na. Yung espiritu ng Antikristo, nagsimula yan, alam niyo kung kailan? Pagpanik pa lang ni Hesukristo sa kalangitan. Nagsimula na po yan. Dahil doon pa lang po sa panahon na yun, meron na po mga tetrarchs, meron na po mga tinatawag na mga namumuno na kung namuno ay talagang gustong sakupin ang lahat. Actually, bago pa ipanganak ang Panginoong Hesus, may espiritu na po ng Antikristo. Nandoon na po yun. Pero mas appropriate na sabihing Antikristo after Christ, after pumalik na sa langit ang Panginoon. No? At makikita po natin na isa sa pinaka masasabing Antikristo during that time si Nero. Kaya nga po, they believe Nero was the Antichrist. But they totally got it wrong sapagkat futuristic po yung the Antichrist. Pero yung mga Antichrist, sabay marami po yan. Yung mga ayaw kay Kristo, Antichrist. Yung mga taong hindi pinapahalaga ng finished work ni Lord, something like that, no? Pero ano ba talaga ngayon ang meron sa panahon natin, 2026 to be exact, para masabi natin na escalated masyado yung espiritu ng Antikristo? Unang-una po, AI, artificial intelligent, no? Ito po ay kinakausap mo. Ayaw ko po magbanggit ng mga apps, no? Baka, yes, because some of them ginagamit ko rin po sa ibang paraan, no? Pero hindi natin pwedeng saklawan tayo yung isip natin sapagkat tayo po mga humans. Hindi po humans ang mga AIs, no? At ang mga AIs po walang kaluluwa. Tandaan po natin yan. And many are deceived right now. Actually, may nagsabi po sa akin, actually parang hindi mo na kailangan ng personal na kaibigan or let's say human na kaibigan because may binanggit siyang name ng isang AI, yung dalawang friend niya. Bawat tanong may kasagutan, bawat tanong may katugunan. Pero yun nga po ba talaga ang plano ng Panginoong Kristo dito sa mundong ibabaw na ito sa panahon natin ngayon? I don't think so. Pero ito po ay pinahintulutan po niya, no? Pinahintulutan po niya sapagkat this one gets ready for the stage for the real Antichrist to arrive. Amen? Darating po yan. Pagdating po ng Antikristo, nakaready na po yan. Darating na lang siya sa scene. Nakita niyo po yan? Masyado pong magulo ang mundo ngayon. 2026 pa lang, parang wow. May nangyari sa Venezuela, ngayon sa Iran naman, no? And vote, sabi nga nung kausap ko kanina, nasa Chowking kami kumakain, and both kasama raw at involved si Donald Trump. Ito na naman tayo. Sabi ko, nandito pa tayong mga mananampalataya. That's why it's too impossible na si Donald Trump ang Antikristo. Very impossible. Pero, sabi ko na, yung mga patikim, no? Sobra po. Ano pa lang tayo ngayon? January 15, napakarami na pong nangyari. Ang mga events, current events, nalulula po ako. Sobra. At ang AI po ngayon, escalated na po. No? Kung meron pang mas a-advance dito sa AI na taglay natin ngayon, that would be a very, very big wow for me. I grew up in technology. Nung panahon po namin, maliit kami, mga cellphones na rin, mga Nokia, mga tipong ganyan. Pero hindi po sa ganitong paraan. Hindi po sa ganitong sobrang escalated na ang AI. Matagal na po ang AI na inaaral ng mga dalubhasa sa scientifico. Nagsimula po ito 1956 pa, maniwala kayo. Pero pag gagawa sila ng machine noon, abay naglalaki ang mga makina, mga machine, parang size ng isang buong building kung tutusin. Pero tingnan nyo ngayon, taglay na lang natin sa mga telepono natin. What an amazing way to live right now. And what an amazing, what an amazing truths na inire-reveal sa atin ng Panginoon. Nasa aklat ni Daniel lahat ng yan. Magiging mabilis ang kaalaman ng mga tao sobra. Noong panahon ng Panginoong Yesus, in order for them to get to another place, they have to walk from that place na pinanggalingan niya. They have to walk kung ilang kilometro yan. They really have to.
If not, hindi, they will not be able to get there. Sapagkat, hindi sila naglakad. May mga camels, may mga kabayo. I mean, they can use all of those. Yun ang kanilang pinaka-technology. Yung mga hayop during that time. Amen po ba? And nakakamangha po ang technology. No? Pero. Ito naman po ako, ang akin pong stand. Pwede rin gamitin ng AI to glorify the Lord. Hindi po ako masyadong negative. I'm a big fan of it. And in fact, I'm thanking God for all of those things na meron tayo. What an amazing, ang tawag dito? What an amazing time to live, Lord. Kako, thank you very much po, Lord, for putting us here in this time. Dahil naabutan po namin, naging panahon namin itong mga bagay na inihula sa aklat ni Daniel. Kung tatanungin ako, would you believe that? That's it, of course. Of course, never in history na naging ganito ka-escalated ang mga pangyayari sa mundo, lalo na po ang mga AI. Ang dami pong balita ngayon. Ang dami pong balita. At nakakamangha. Minsan, yung mga balita parang wow, talagang pang end times. Yung nangyayari po ngayon sa isang bansa ay parang nagkaroon ng parang, yung sinasabi po sa Bible na ang sweldo mo ay makakabili lamang ng ganung mga pagkain, no? Parang ganun nangyayari ngayon. That's why these people are asking help doon sa mga kay President Trump para sila po ay matulungan daw. Okay? So, wow, basta po ako, nag-share lang po ako, the world is very different now. Natatandaan nyo bago tumuntong itong January, or should I say itong 2026, marami tayong naririnig na hindi raw magandang year ang 2026. But if you are a Christian, that's a lie. Every year, if you are a Christian, laging maganda. Dahil hindi naman tayo tumitingin sa circumstansya ng daigdig. Lagi tayo nakatingin kung sino ba tayo kay Kristo at kung sino ba si Kristo sa buhay natin. At ang pagkaalam natin, na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos at siya po ay may control, ang may control ng lahat. Kaya hindi po tayo dapat magulumihanan at matakot. Ito naman po ang challenge. Since nakikita niyo pong ganyan, very escalated what is happening right now to the world, why not share the good news, share the gospel? It's very important to share the good news right now. Amen? Sa dami ng mga nangyayari sa mundo. And ang maganda po nakikita ko sa mga feeds ko, ewan ko lang po kung totoo, marami pong nakakakilala mga celebrities kay Jesus. Pero yung kay Justin Bieber, 100% true. Oo. Tapos si Nicki Minaj, 100% true. No? Talaga nagpapahayag sila sa Panginoong Jesus. No? I'm very happy. Meron pang isang actress, no, na yun si Nicole Scherzinger, yung sa Pussycat Dolls. No? May lahing Pilipina. They love she's praising the Lord Jesus Christ. Nagpapakilala sila, lumalantad na sila. Sapagkat sa mundo na kanilang ginalawan sa showbiz sa Amerika, hindi po dito, sa showbiz sa States, Hollywood, syempre, sila po ay, kahit nandun na po sila sa tugatong ng tagumpay na yon, sila po ay parang nakukulangan pa rin. May something's missing, something's lacking sa buhay. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya kung wala ka pa sa Panginoong Jesus, kung hindi mo pa kilala ang ginawa ni Jesus sa krus sa'yo, kung hindi mo pa siya kilala, now is the right time. Dito sa modern age na ito, high-tech age na ito, AI age na ito, you need to know Jesus Christ, the only Savior, the only way, the truth, and the life. No one coming to the Father but by Him. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi ka ba ka-good vibes, ikaw ngayon ay mag-subscribe na rito. I-share mo ang video nito. Let others know, no? Let other people know kung sino si Jesus Christ through this channel, no? At personal ka rin magbahagi sa mga mahal mo sa buhay tungkol kay Jesus. Ipahayag mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, that He alone is the way, the truth, and the life, no? Paiba ang panahon, nag-iiba habang nag-i-escalate ang year, nag-i-escalate din ang mga pangyayari. Pero kay Jesus, sabi ng Book of Hebrews, He is the same yesterday, today, and forever. God bless mga good vibes. And always remember, si Jesus ay nasa atin po lagi. Wala tayong dapat ikatakot. God bless mga ka-good vibes. Hallelujah. Thank you, Jesus.